Bago tayo magsimula sa ating istorya, gusto ko munang malaman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan. Nakakatawang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, pwede tayong pagsamahin ng isang kwentong may puso, sakit at pag-asa. Kaya kung handa ka na, simulan na natin ang unang yugto ng isang istoryang dahan-dahang bubuo sa buhay ng mga karakter hanggang sa dumating sa isang kapalarang hindi nila inaasahan. Sa pinakamatayog na bahagi ng Makati, nakatayo ang mansyon ng pamilyang Villarreal, isang tahanang mas mukhang palasyo kaysa bahay. Mataas ang bakal na gate, laging may bantay, at bawat ilaw sa loob ay tila nagsasabing walang lugar doon para sa kahinaan. Dito isinilang at lumaki si Leandro Villarreal, ang nag-iisang anak ni Don Severino Villarreal, isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Sa paningin ng iba, mapalad si Leandro. May pribadong kotse, mga katulong, mamahaling relo at kinabukasang planado na mula pa nang siya'y bata. Ngulit sa likod ng marangyang buhay na iyon, may isang katotohanang hindi nakikita ng mga tao. Hindi naging tahanan ng mansyon para kay Leandro. Isa lamang itong kulungan yari sa salamin, marmol at utos ng kanyang ama. Bata pa lamang siya ay natuto na siyang tumayo ng tuwid sa harap ng mga bisita, ngumiti kahit hindi masaya at sumunod kahit hindi sang-ayon. Si Don Severino ang uri ng amang naniniwalang ang damdamin ay sagabal sa tagumpay. Para sa kanya, ang anak ay hindi basta anak, kundi tagapagmana ng pangalan, ng negosyo at ng impluwensya ng angkan. Leandro, malamig na sabi ni Don Severino minsang 12 taong gulang pa lamang siya, habang pinagmamasdan ng anak na nahuling naglalaro ng basketball sa ulan kasama ang mga anak ng mga tauhan. Hindi ka ordinaryong bata. Tigilan mo ang pakikihalubilo sa kung sino-sino. Ang isang Villarreal ay hindi dapat nakikitang nakikipaglaro sa putik. Tahimik lamang si Leandro noon. Basang-basa ang kanyang damit, pero mas mabigat ang nararamdaman niyang lamig sa paraan ng pagsasalita ng ama. Mula sa hagdan ay pinanood siya ng kanyang ina na si Doña Isolde. Mabait ang kanyang mukha, ngunit gaya ng marami sa loob ng bahay na iyon, natutunan na rin niyang tumahimik para maiwasan ang sigalot. "Hayaan mo na ang bata, Severino," mahina nitong sabi. Ngunit hindi man lang lumingon ang lalaki. Sa kakahaya mo, lalaki siyang mahina. Sa mga sumunod na taon, ganoon ang naging takbo ng buhay ni Leandro. Maayos ang edukasyon, perpekto ang mga marka, at planado ang bawat galaw. Tuwing linggo ay may lunch meeting sa halip na family lunch. Tuwing bakasyon ay may business exposure kesa pahinga. At habang lumalaki siya, lalong luminaw sa kanya na sa bahay nilang iyon, ang pag-ibig ay ipinapakita sa anyo ng pressure, expectation, at pagbabanta ng pagkadismaya. Nariyan palagi si Tita Bernice, ang kapatid lang kanyang ama na parang laging may masasabi sa lahat. "Nako, Leandro," nakangiting sabi nito sa isang charity ball nang siya'y nasa 22 taong gulang na. "Napakagwapo mo na talaga. Bagay na bagay kayo ni Verena Alcantara. Kapag kayo ang nagkatuluyan, siguradong lalong lalakas ang Villarreal at Alcantara partnership." Sa tabi niya ay tumawa si Verena Alcantara, isang elegante at matalas magsalitang dalagang sanay sa sosyal na mundo. Maganda ito, matalino, at may dugong negosyante rin. Sa papel, siya ang perpektong babae para kay Leandro. Pero sa puso ng binata, walang kahit konting init ang presensya nito. "Hindi po negosyo ang pag-aasawa, tita," sagot ni Leandro, pilit na magalang. Napaangay sang isang kilay ni Tita Bernice. "Sa antas ninyo, lahat ay negosyo." Nasa hindi kalayuan si Attorney Bren Sullivan, legal advisor ng kanilang pamilya, at si Crisanto Mijares, ang tusong Chief Finance Officer ng Villarreal Group. Pareho silang mga lalaking palaging nasa paligid ng kanyang ama, laging nakasuot ng mamahaling suit, laging may bitbit na papel o plano, at laging may intensyong palakasin pa ang kapangyarihan ng pamilya.
Sa kanilang mundo, ang mga tao ay assets, risks, liabilities at opportunities. Walang puwang ang salitang puso. Unti-inting nagsawa si Leandro sa mga handaan, meeting at peking ngiti. Kaya nang minsang magkaroon ng inspeksyon sa isang lupang bibilhin ng kanilang kumpanya para sa panibagong commercial development, nagpresenta siyang siya na ang pupunta. Nagulat pa si Don Severino, pero pumayag rin dahil akala niya ay sanyalis iyon na seryoso ng sumunod ang anak sa landas na itinakda para sa kanya. Ang lugar na iyon ay nasa gilid ng isang lumang komunidad sa Antipolo. Hindi ito tulad ng mga lugar na nakasanayan ni Leandro. Makikitid ang daan, dikit-dikit ang bahay, at ang mga tao'y abala sa kani-kanilong simpleng kabuhayan. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, parang may kakaibang gaan siyang nararamdaman doon. Habang minamanduhan ng project manager ang ilang tauhan, napadpad si Leandro sa isang maliit na eskinita kung saan may mga batang naglalaro ng tansan, may matandang nagwawali sa harap ng tindahan, at may amoy ng bagong lutong tinapay mula sa karinderyang malapit. Doon niya unang nasilayan si Salve de la Cruz. Nakaupo ito sa harap ng kanilang maliit na bahay, tahimik na tumatahi ng uniforme sa lumang makinang panahi. Wala itong mamahaling damit o alahas, ngulit may kakaibang linis at dignidad sa kanyang silos. Katabi nito ang isang lalaking tila nasa high school na, si Junro, na abalang nagbabasa ng reviewer habang kumakain ng saging. Sa loob ng bahay ay may mahinang ubo ng isang babae, si Aling Pilar, ang ina ng dalaga. Hindi agad sila nagkausap noon. Dumaan lamang si Leandro at napatingin si Salve dahil halatang hindi taga-roon ng binata. "Mawawala ka kung hindi ka mag-iingat, kuya," sabi ng Junro na may halong biro. Ngumiti si Leandro. "Mukha ba akong nawawala?" "Oo," sabat si Salve, hindi tumitingin sa kanya habang patuloy sa pananahi. Hindi napigilan ni Leandro ang matawa. Matagal na rin mula nung may kumausap sa kanya ng ganoon kaprangka ng walang takot o pakisama dahil sa apelido niya. Sa mga sumunod na linggo, palagi siyang may dahilan para mapadpad sa lugar. Minsan ay para raw tingnan ang progreso ng lupa. Minsan naman ay para kausapin ang project manager. Ngunit ang totoo, hinahanap-hanap niya ang katahimikan ng komunidad at ang presensya ni Salve. Doon niya nakilala ang iba pang tao sa paligid. Si Mang Otep, ang masayahing tindero na mahilig mangasar. Si Nena Bitun, ang kapitbahay na ubod ng tsismosa ngunit mabait ang puso. At si Maestro Joval, isang retiradong guro na mahilig magpayo sa mga kabataan. "Hindi ka bagay dito," minsan sabi ng Mang Otep habang inaabutan si Leandro ng baso ng sagot gulaman. "Bakit naman po?" tanong ni Leandro. "Dahil sanay na sa aircon. Dito, pawis sa totoo ang tao." Ngunit ngumiti lamang si Leandro. "Baka nga kaya gusto ko rito." Habang tumatagal, mas nakilala ni si Salve. Hindi pala basta tahimik ang dalada. Matatag ito, matalino, at hindi basta napapahanga. Tuwing hapon, nagtuturo ito ng basic reading sa mga batang kapitbahay para may pandagdag sa kita. Sa gabi namay, tumatahi hanggang madaling araw. Hindi ito palahingi, hindi rin mapagpanggap. Sanay sa hirap pero kailanman hindi nawalan ng dangal. Isang gabi, pauwi si Leandro mula sa komunidad nang biglang masiraan ng sasakyan ilang kanto ang layo sa highway. Walang driver niya dahil pinauwi na niya ito ng maaga. Mahina ang signal sa lugar at nag-uumpisa ng umambon. Habang sinusubukan niyang tawagan ng kung sino, may sumilong sa kanya ng payong. Si Salve iyon. "Bakit ka nandito?" Gulat na tanong ni Leandro. "Mas magandang tanong dyan, bakit ikaw ang nandito?" Sagot ni Salve. Hindi tumitingin sa kanya habang patuloy sa pananahi. "Kanina ka raw hinahanap ng gwardya sa site. Sabi ni Mang Otep, baka naliligaw ka na naman." Nailing si Leandro. "Nasiraan lang." Tinignan ni Salve ang kotse. "Mukhang hindi ako makakatulong dyan, pero pwede kang maghintay sa amin habang umaambon. Hindi ka naman pwedeng tumanting lang dito na parang estatwa." Nagatubili siya. Hindi siya sanay tanggapin ng simpleng alok ng ganong klase ng kabutihan, pero sumama rin siya. Sa bahay ni Salve, una na naranasan ng isang hapunan na hindi nakabatay sa pormalidad. Pinola lang ang ulam, may kaunting tuyo,
at kanin na bahagyang tutong sa ilalim. Pero habang sabay-sabay silang kumakain, nagtatawanan sina Junro at Nena Bituon sa mga kwento ni Mang Otep at paminsan-minsang sumasabat si Aling Pilar mula sa higaan, may kung anong mainit na pakiramdam na sumiksik sa dibdib ni Leandro. "Pasensya na, ito lang ang maihahain namin," sabi ni Salve. "Hindi," dahan-dahang sabi ni Leandro, nakatingin sa simpleng hapag. "Matagal na akong hindi nakakakain ng ganito." "Nang anong ganito?" tanong ni Aling Pilar. Napangiti siya ng malungkot, na sabay-sabay. Iyon ang gabing lalong tumibay ang damdamin ni Leandro para kay Salve. Hindi dahil kaawa-awa ito, hindi dahil kakaiba ang buhay nito, kundi dahil sa bahay na iyon, niya unang natikman ang pakiramdam ng tahanan. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi nang tagal ay nalaman iyon ni Don Severino. Nagsimula sa isang litrato. Nakuhanan si Leandro habang may bitbit na supot ng gamot palabas ng butika sa may kanto na malapit sa komunidad. Nakarating iyon kay Tita Bernice, at bago pa man magtanghali kinabukasan, ipinatawag na siya ng ama sa opisina nito. Pagpasok niya sa silid, naroon sina Attorney Bren, Crisanto at si Tita Bernice. Sa mesa ni Don Severino ay nakapatong ang ilang larawan niya kasama si Salve. "Ano ito?" malamig na tanong ng matanda. Tahimik na tumingin si Leandro sa mga larawan. Wala siyang itinanggi. "Buhay ko." Mabilis na tumayo si Tita Bernice. "Kabaliwan, isang Villarreal makikipagrelasyon sa anak ng wala namang pangalan?" "Tumahimik ka, Bernice," sabi ni Don Severino, ngulit mas mabigat pa ang boses nito kaysa sigaw. "Leandro, sasagutin mo ako ng diretso. Totoo bang may relasyon ka sa babaeng ito?" "Hindi pa," sagot ni Leandro. "Pero gusto ko siya. At kinikilala ko siya ng higit pa sa lahat ng babaeng iniharap ninyo sa akin." Namula sa galit ang mukha ni Don Severino. "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang mga ganyang babae, naghahanap lang ng aangatan." Sa puntong iyon, may nabasag sa loob ni Leandro. Marahil ay taon-taon na iyong nabibitak, pero ngayon lang ganap na nagkadurug-durug. "Huwag ninyo siyang insultuhin," madiing sabi niya. "Hindi ninyo siya kilala." "Kilala ko ang uri niya," sagot ng ama. "At kilala ko rin ang tungkulin mo. Ikaw ang magmamana ng lahat ng ito. May pangalan kang dapat ingakan. May buhay kang dapat sundin." "Buhay na kayo ang pinili," sagot ni Leandro. "Hindi ako." Natahimik ang buong silid. Lumapit si Don Severino sa kanya at malamig na nagsalita. "Pumili ka, Leandro. Ang pamilyang ito, ang mana, ang pangalan, at ang kinabukasang inilatag ko para sa iyo, o ang babaeng iyon." Napatingin si Leandro sa ama. Sa labas ng salamin ng opisina, kita ang malawak na lungsod na tila yumuyuko sa kapangyarihan ng mga Villarreal. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pakiramdam niya ay ngayon lang siya tunay na humihinga. Kung ang kapalit ng pagiging Villarreal ay habang buhay na pagkakadena sa buhay na hindi ko gusto, mas pipiliin kong mawala ang lahat kaysa mawala ang sarili ko. "Mag-isip ka," sinibnal ni Tita Bernice. "Nakapag-isip na ako," sagot niya. At sa harap ng ama na sanay masunod, sa harap ng mga taong matagal nang tumitingin sa kanya bilang susunod na hari ng kanilang imperyo, pinili ni Leandro ang landas na walang kasiguransan. Hindi pa nagsisimula ang mas mabibigat pang unos sa kanyang buhay, iyon na ang araw na unang tumalikod si Leandro Villarreal sa gintong kulungan ng kanyang apelyido at tahimik na lumakad palayo sa mundong minsang itinuring na taning daan para mabuhay. Bago tayo magsimula sa pagpapatuloy ng ating istorya, gusto ko ulit kayong anyayahan na mag-iwan ng munting komento kung saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood. Masarap isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay sumusubaybay sa isang kwentong unti-unting lumalalim. Kung handa ka na, heto na ang kasunod ng naging matinding pasaya ni Leandro. Ang yugto kung saan pinili niya ang pag-ibig, pero kapalit noon ay isang buhay na wala ng anumang salbabida mula sa kanyang dating mundo. Pagkalabas ni Leandro sa opisina ng ama niya noong araw na iyon, hindi na siya lumingon pa. Sa loob ng elevator ng Villarreal Tower, doon niya unang naramdaman ang bigat ng ginawa niya. Hindi iyon basta simpleng pag-aaway ng mag-ama. Alam niyang sa sandaling bumaba siya sa gusali, hindi na siya anak na tagapagmana sa paningin ng kanyang ama.
Isa na lamang siyang pasaway na tumiwalag sa lahing matagal ng sinasamba ng lipunan. Pagdating niya sa labi, nadatnan niya roon si Doña Isolde. Tahimik itong naghihintay, tila matagal nang alam ang maaaring mangyari. Leandro, Mahinang tawag nito sabay lapit sa anak. Huwag mo munang pairali ng galit. Magpalamig ka muna. Baka mapapayag pa ang papa mo. Napatungin si Leandro sa ina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Doña Isolde sa mga mata ng anak ang isang uri ng katatagang hindi niya dating nakita. Ma, mahina niyang sabi. Hindi na po ito tungkol sa galit. Matagal ko na pong sinubukang intindihin si Papa. Pero kung lagi na lang akong susunod sa gusto niya, kailan ako mabubuhay para sa sarili ko? Naluha si Doña Isolde, ngunit agad ding pinigilan ng sarili. Sanay siyang magkubli ng emosyon sa loob ng bahay nilang puno ng pader at pride. Anak, mahirap ang mundong pinipili mo. Mas mahirap pong mabuhay sa mundong hindi ko gusto. Wala nang nasabi ang babae. Dahan-dahan niya lamang hinawakan ang kamay ng anak at ipinasok doon ng isang rosaryong matagal na nitong ginagamit. Kung wala na ang maibigay sa'yo, ito na lang, sabi niya. At tandaan mo, kahit hindi ako makapanig ng lantaran, nanay mo pa rin ako. Ngumiti si Leandro ng mapait. Sapat na po yun, ma. Umalis siya sa gusali na ang dala lamang ay ang suot niyang damit, wallet, telepono at ang unang pagkakataong huminga nang walang pahintulot mula sa ama. Pagdating niya sa komunidad ni Salve, nakita niya ang dalaga na abalang naglalaba sa may gripo sa gilid ng bahay. Saglit itong napahinto nang makita siya. Agad nitong napansin na may kakaiba sa mukha ni Leandro. Walang kotse, walang driver, at wala ring karaniwang tikas ng isang lalaking galing sa marangyang mundo. Sa halip, may pagod at bigat sa kanyang mga mata. Anong nangyari? Tanong ni Salve, pinapatay ang agos ng tubig. Tumingin si Leandro sa kanya, saka sa maliit na bahay na dalas niyang takbuhan para lang makahinga. Pinili ako ng ama ko. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ang lahat. Nabasa iyon ni Salve sa tono ng kanyang boses. At pinili mo? Maingat na tanong ng dalaga. Ikinalma muna ni Leandro ang sarili bago sumagot. Ikaw, ang buhay na totoo, kahit hindi ko pa alam kung paano sisimulan. Nalumlang ang mga mata ni Salve, hindi dahil masaya agad siya, kundi dahil nauunawaan niya ang bigat ng desisyong iyon. Leandro, mahina niyang sabi, huwag mong gawin yan dahil lang galit ka sa papa mo. Hindi biro ang kahihinatnan yan. Hindi ito bugso ng damdamin, sagot ng binata. Matagal ko nang gustong lumayo sa mundong yon. Ikaw lang ang naging dahilan para tuluyan akong magkalakas ng loob. Lumabas si Aling Pilar mula sa loob, hawak ang pinto dahil mahina ang katawan. Ano bang seryosohan yan? Tanong nito, bago napatingin kay Leandro. Parang namatayan ka ng negosyo. Kahit mabigat ang sitwasyon, napangiti si Leandro. Parang ganun na nga po. Nang gabing iyon, napag-usapan ng masinsina ng susunod na mangyayari. Walang pagpapakyut, walang mababaw na lambingan, at lalong walang ilusyon na magiging madali ang lahat. Alam ni Salve kung gaano kabigat ang dala ni Leandro, at alam din ni Leandro na hindi sapat ang pag-ibig kung wala itong kasamang paninindigan. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Diretsahang tanong ni Salve habang nakaupo sila sa bangkong kahoy sa labas ng bahay. Kapag pinili mo to, hindi ka lang basta mawawala ng mana. Mawawala sa iyo ang proteksyon, koneksyon, at sanay mong buhay. Baka dumating ang araw na hindi mo na kayang bumili ng gusto mo. Baka dumating ang araw na pati gamot ng pamilya ko, iisipin pa natin kung saan kukunin. Tumingin si Leandro sa madilim na kalangitan. Mas natatakot akong mabuhay ng walang saysay kaysa mabuhay ng salat. Hindi ko sinasabing handa na ako sa lahat. Pero gusto kong matuto. Kasama ka. Napayuko si Salve. Hindi siya sanay sa matatamis na salita. Lalo na kung galing sa lalaking pwedeng-pwede sanang bumalik sa komportableng buhay anumang oras. Pero ramdam niyang totoo ang sinasabi nito. Kung sasama ka sa buhay ko, hindi kita sasaluhin sa ere. Lalakad tayo pareho sa putik. Tanggap ko. Hindi ka pwedeng umatras pag nahirapan. Hindi ako uurong. Hindi pwedeng mahal mo ako mayon tapos ikakahiya mo ako bukas. Hindi nag-atubili si Leandro. Hindi kita ikakahiya.
Ikaw ang unang taong ipinagmamalaki kong pinili ko. Doon nagsimulang umiyak si Salve. Hindi yung iyak na maingay at madrama, kundi tahimik na pagluha ng isang babaeng matagal nang sanay maging matatag para sa lahat. Makalipas ang ilang linggo, isang payak na kasal ang inihanda ni Leandro at Salve. Walang engranding venue, walang designer suit, walang media at walang bulaklak na imported. Ang simbahan sa Antipolo na pinagdausan nila ay luma na. May mga bitak ang dingding at ang mga bangko'y makalawang na sa gilid. Pero sa araw na iyon ang pinakamahalagang lugar sa kanilang dalawa. Naroon sina Aling Pilar na kahit mahina ay pinilit dumalo. Si Junron na nangingiti habang paulit-ulit inaayos ang simpleng korbata. Si Mang Otep na halos maiyak sa saya. Si Nena Bituon na abala sa pag-aayos ng mga kapitbahay. At si Maestro Joval na tumayong parang ikalawang ama sa seremonya. Habang naghihintay sa may altar, lumapit si Mang Otep kay Leandro at tinapik siya sa balikat. Huling tanong, iho. Biro nito. Sigurado ka na ba? Wala nang atrasan. Wala nang refund. Napangiti si Leandro. Ngayon pa ba ako uurong? Sige, basta tandaan mo kapag sinaktan mo si Salve, ako mismo papalo sa'yo ng tsinelas. Mula sa likod ay sumabat si Nena Bituon. Aba, tsinelas lang. Ako 2x2. Nagkatawanan ng ilan at sa ilang segundong iyon ay nabawasan ang kaba ni Leandro. Nang pumasok si Salve sa simbahan, simple lamang ang suot nitong puting bestidang tinahi niya mismo at inayusan lang ni Nena Bituon. Walang mamahaling belo, walang kumikislap na bako sa leeg, pero sa mga mata ni Leandro, wala pa siyang nakitang mas marangal at mas maganda kaysa sa babaeng iyon. Habang nagaganap ang seremonya, ibang usapan naman ang umiinit sa mansyon ng mga Villarreal. Ano? Galit na sigaw ni Tita Bernice nang mabalitaan mula sa isang kakilala na ikinakasal na si Leandro. Tinuloy talaga niya? Sa simbahan lang? Parang mga hampas lupa? Tahimik na uminom si Don Severino pero halatang nag-aalab ang loob. Hayaan mo siya. Kung iyon ang gusto niyang buhay, huwag ninyo nang banggitin pa sa akin ang pangalan niya. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, hindi maikakailang nasaktan ng kanyang pride. Sa buong buhay ni Don Severino, walang sino man ang tumanggi sa kanya ng ganoon katindi, lalo na hindi ang sarili niyang anak. Sa araw ding iyon, walang ni isang Villarreal ang dumalo sa kasal. Walang mensahe, walang regalo at walang basmas. Pagkatapos ng simpleng seremonya, nagkaroon ng munting salo-salo sa covered court ng barangay. Pansit, lumpia, spaghetti at juice sa pitsa ng handa. Si Kapitana Meli ay dumaan upang bumati, gayon din si Sister Adela na nagbigay ng rosaryo at maliit na imahen para sa bagong mag-asawa. Hindi man ingrande, sabi ni Maestro Joval habang itinataas ang baso ng soft drinks. Pero ang kasal na ito ay binuo hindi ng pera, kundi ng pasya. At yan ang mas mahirap panindigan. Nagpalakpakan ng lahat. Ngunit matapos ang araw ng saya, mabilis ding dumating ang realidad. Sa unang buwan ng kanilang pagsasama, nangupahan sina Leandro at Salve ng maliit na silid sa tabi ng lumang hardware ni Mang Delfin. May iisang electric fan, makitib na ligaan, lumang kabinete at kalan na minsan ay ayaw umandar. Tuwing umuulan, tumutulo ang bubong sa isang sulok kaya may nakahanda lagi silang balde. Doon unang naranasan ni Leandro ang gumising ng walang katulong, ang mamalengke ng bit-bit ng limitadong pera, at ang umuwing pawis na pawis dahil maghapon silang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Hindi gumana ang kanyang diploma at dating karanasan sa mga kumpanya ng kanyang ama dahil mabilis kumalat ang balita na tinalikuran siya ng mga Villarreal. Sa iba, isa siyang risk. Para sa iba naman, ay mayabang na dating mayaman lang. Minsan, nakaupo sa gilid ng kalsada habang hawak ang mga papeles na ilang beses nang ibinalik sa kanya ng mga employer. Kumusta? Tanong ni Salve noong gabing iyon habang inaayos ang mga tinahing uniforme. Ngumiti si Leandro, ngunit halatang pilit. May dalawa raw tatawag, pero parang hindi naman. Hindi siya pinagtawanan ni Salve, hindi rin siya inalo sa paraang magpapahina sa kanya. Kain muna tayo, hindi mo maaayos ang bukas kung gutom ka ngayon. Nang tumagal, tumanggap si Leandro ng kung ano-anong trabaho. Naging delivery helper siya ng isang supplier ng pintura.
Sumideline siyang magkadador sa palengke kapag kulang ang tao. Minsan namay, tumutulong siya kay Mang Delpin sa hardware, nagbubuhat ng hollow blocks, nag-aayos ng mga tornilyo, at nagbabantay kapag may kailangang puntahan ang matanda. Isang araw, nadatnan siya ni Mang Otep na may buhat-buhat na sako ng semento. "Uy, dating prinsipe, biro nito. Kaya mo pa ba?" Pinunasan ni Leandro ang pawis sa noo. "Hindi ko alam na ganito pala kabigat ang semento." "Mas mabigat ang buhay," sagot ni Mang Otep. "Pero mukhang kaya mo naman." Ngumiti si Leandro. Hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil unti-unti niyang natututunan ang isang bagay na hindi itinuro sa kanya sa mansyon, ang marangal na pagod. Samantala, hindi rin biro ang pinagdadaanan ni Salve. Bukod sa pananahi, nagtuturo pa rin siya ng basic reading sa mga bata sa komunidad. Madalas, halos magdamag siyang gising dahil sa dami ng tinatapos. At sa kabila ng lahat, kailangan din niyang bantayan ang kalagayan ni Aling Pilar na palakas ng palakas ang ubo at tila lalong nanghihina sa bawat linggo. "Anak," minsang sabi ni Aling Pilar habang umiinom ng maligamgam na tubig, "huwag niyo akong isipin masyado. Bata pa kayo. Mag-ipon muna kayo para sa inyo." Mahigpit na hinawakan ni Salve ang kamay ng ina. "Pamilya po tayo. Walang mauuna sa inyo." Sa labas ng bahay, narinig iyon ni Leandro. At sa sandaling iyon, mas lalo niyang naunawaan ang mundong pinasok niya. Isang mundong walang safety net, pero puno ng malasakit na totoo. Dumating ang unang malaking dagok nang biglang isusugod sa health center si Aling Pilar dahil sa matinding hirap sa paghinga. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, sinabi ng doktor na kailangan nito ng operasyon at mas maayos na gamutan. "Dok," nanginginig na tanong ni Salve, "magkano po ang aabutin?" Hindi agad sumagot ang doktor. Tumingin muna ito sa papel bago nagsalita. "Kahit subsidized, hindi pa rin bababa sa malaking halaga. Kailangan ninyong maghanda." Parang gumuho ang mundo ni Salve sa narinig. Paglabas nila ng klinika, tahimik siyang umupo sa bangko sa labas habang nakatulala. Katabi niya si Leandro, ngunit hindi agad ito nagsalita. Maya-maya, siya rin ang bumasag sa katahimikan. "Pwede akong bumalik kay Papa, kahit isang beses lang, para sa operasyon ni Aling Pilar." Agad na patingin si Salve sa kanya. Hindi galit ang nasa mga mata niya. Takot yun. Takot na baka ang isang hakbang pabalik ay maging simula ng tuluyang pagbura sa pinaglaban nila. "Kapag bumalik ka sa kanya ngayon," mahina ngunit madiing sabi ni Salve, "hindi lang pera ang kukunin niyang kapalit, kukunin niya pati ang dignidad mo, pati ang pasya mong pinanindigan." "Pero nanay mo ito." "At asawa kita," sagot ni Salve. "Hindi kita hiniling na iligtas kami kapalit ng pagkalugmok mo ulit. Maghihirap tayo, oo, pero hindi tayo luluhod sa taong matagal tayong minamaliit," na papikit si Leandro. Masakit marinig ang katotohanan, pero alam niyang tama ang asawa niya. Kaya kinabukasan, isang mas mabigat na pasya na naman ang ginawa nila. Isinanla ni Salve ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, ang lumang makinang tanahi na minana pa niya sa kanyang yumaong ama. Habang binubuhat iyon papunta sa sanglaan, pakiramdam niya'y isang bahagi ng sarili niya ang inaalis. "Nakakahiya," bulong ni Leandro. Umiling si Salve kahit namumuo ang luha sa mata. "Mas nakakahiya kung wala tayong gagawin." Ngunit habang pilit silang bumabangon, isang bagong banta ang unti-unting sumisiksik sa gilid ng kanilang buhay. Si Rogelio Barameda, isang lokal na negosyanteng matagal nang may balak angkinin ang maliit na pwestong inuupahan nila sa tabi ng hardware. At sa paraang ng titig nito kay Leandro sa tuwing nagkakasalubong sila, malinaw na hindi lang negosyo ang habol nito. Gusto rin nitong ipamukha sa dating tagapagmana ng bilyonaryong pamilya na sa mundong ito, hindi sapat ang dating apelyido para mabuhay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko muling imbitasan ng bawat nakikinig o nanonood na mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito na simulang pakinggan.
Nakakatuwang isipin na habang ang kwento ni Leandro at Salve ay unti-unting humahaba at lumalalim, may mga taong sabay-sabay ding nakakaramdam ng sakit, pag-asa at pagbangon mula sa iba't ibang lugar. At sa bahaging ito, hindi na lang natin masasaksihan ng hirap. Dito na unti-unting huhubugin ng panahon ang dalawang taong piniling mabuhay ng marangal kaysa marangya. Ilang araw matapos ang mabigat na pag-uusap nila ni Salve sa labas ng klinika, hindi pa rin naaalis sa isip ni Leandro ang hitsura ng asawa niya habang isinusuko nito ang lumang makinang panahi na minana pa sa yumaong ama. Para kay Salve, hindi lang iyon gamit. Alaala iyon, sandigan at bahagi ng pagkatao niya. At para kay Leandro, malinaw na sa bawat araw na lulilipas, mas lumalalim ang obligasyon niyang patunayan na hindi nasayang ang lahat ng isinugal nila para sa isa't isa. Sa umagang iyon, maagang nagbukas si Mang Delfin ng kanyang hardware. Naroon na si Leandro bago pa sumikat ng tuluyan ng araw. Nakaupo sa isang bangkong kahoy at hawak ang isang papel na may listahan ng mga kailangang bilhin para sa ilang customer. "Maaga ka ngayon," sabi ni Mang Delfin. "Hindi po ako mapakali," sagot ni Leandro. "Aba, kung hindi ka mapakali, ibig sabihin may iniisip kang plano. Yan ang mukha ng taong hindi na kontento sa arawang kita." Tahimik na ngumiti si Leandro. Totoo iyon. Sa mga nakaraang buwan, habang nagtatrabaho siya sa hardware, delivery at pagbubuhat kung saan-saan, natutunan niyang makinig sa mga problema ng tao. May mga sirang ventilador na hindi mapagawa ng maayos. May mga lumang rice cooker, electric stove, gripo, at simpleng gamit sa bahay na tinatapon na lang dahil walang abot kayang marunong magkumpuni. Maging sa mga karatig barangay, marami ang nahihirapan kapag may nasisirang gamit dahil mas mahal pa ang bayad sa repair kaysa sa halaga ng gamit mismo. "Mang Delfin," dahan-dahan niyang sadi, "kung magtatayo po kaya ako ng maliit na pwestong pang-repair ng mga gamit sa bahay, papatol kaya?" Napahinto ang matanda at tinignan siya mula ulo hanggang paa. "Ikaw ba? Marunong ka na ba?" "Hindi pa po sapat," amin niya. "Pero kaya kong matuto." "Marunong kang magtanong. Magandang simula yan." Pagdating ng hapon, dinala ni Mang Delfin si Leandro sa likod ng hardware kung saan may tampak ng sirang electric fan, switch, extension cord at mga lumang pyesa. Naroon din si Kuya Sento, isang tahimik at mukhang istriktong lalaki na kilala sa lugar bilang mahusay mag-ayos ng kung ano-anong nasisirang kagamitan. "Sento, turuan mo nga itong batang to. Baka sakaling mas mapakinabangan niya ang kamay niya kaysa apelyido niya." Napatingin si Kuya Sento kay Leandro, saka ngumusyo. "May tiyaga ka ba?" "Meron po." "Hindi sapat ang meron po. Dito, susubukan ka ng sirang turnilyo, ng pundi na wiring, at ng mga customer na akala madali lang ang lahat." "Tataas po ang pasensya ko." Bahagyang napangiti si Kuya Sento. "Sige, hawakan mo yan. Huwag kang matatakot sa kalawang." Mula noon, sa araw ay nagtatrabaho siya kung saan siya makakuha ng kita. At sa gabi naman ay natututo siya kay Kuya Sento ng basic electrical repair, simpleng welding, pagpalit ng pyesa, at pagdadiagnose ng mga sirang gamit. Hindi siya agad magaling. Ilang beses siyang napaso, naputol at nagkamali ng kabit ng wire. Minsan nga ay umusok pa sa harap niya ng isang ventilador na inaayos niya. "Naku!" Sigaw ni Nena Bituon mula sa labas. "Leandro, baka masunog mong buong barangay." Natawa si Kuya Sento. "Ayos lang yan, mas mabuti nang umusok ngayon kaysa manghula habang buhay." Sa kabila ng pagod, unti-unti namang gumaganda ang lagay ni Aling Pilar matapos mairaos ang unang bahagi ng gamutan. Hindi pa man ganap ang paggaling, naging malaking bagay na hindi na ito humihingal ng malubha sa gabi. Sa maliit na bahay nila, ramdam pa rin ang kakapusan, ngunit kapansin-pansin din ang unti-unting pagbalik ng pag-asa. Isang gabi, habang kumakain sila ng lugaw na may kaunting tokwa, napansin ni Salve na tahimik lamang si Leandro, ngunit iba ang kislap sa mata nito. "Ano yang iniisip mo?" tanong niya. Saglit na tumingin si Leandro sa kanya, saka inilabas ang isang lumang notebook na puno ng sulat kamay niyang tala.
Gusto kong subukan, sabi niya. Hindi malaking negosyo, maliit lang. Repair ng electric fan, rice cooker, plancha, simpleng plumbing, pag-i-install ng ilaw, unti-unti. Binuklat ni Salve ang notebook. Nandoon ang listahan ng posibleng serbisyo, tansya sa puhunan, simpleng pangalan ng pwesto, pati presyo ng ilang pyesa. Pinag-isipan mo talaga ito, sabi niya. Araw-araw, sagot ni Leandro. Ayoko nang puro tayo survive lang. Gusto kong magsimulang bumuo. Tahimik na napaisip si Salve. Alam niyang hindi sapat ang pangarap lang. Kailangan nila ng puhunan, pwesto, gamit at higit sa lahat, tiyaga. Pero kita niya rin ang kaibahan sa asawa niya. Hindi na ito ang lalaking minsang nalunod sa marangyang buhay. Ito na ang lalaking natutong magsimula sa wala, natutong makinig at handang magbanat ng buto. Kung itutuloy natin yan, sabi ni Salve, dapat malinaw sa'yo na hindi agad lalaki ang kita. Baka sa umpisa, mas maraming problema kesa customer. Tanggap ko, sabi ni Leandro. At hindi ako papayag na umutang tayo ng malaki sa mga mapagsamantalang tao. Hindi rin ako papayag. Kung ganon, sagot ni Salve sabay ngiti, simulan natin sa maliit, totoong maliit. Doon nagsimula ang binhi ng munting negosyong kalaunan ay magiging Luntian Homeworks. Ngunit bago pa man makapagsimula ng maayos, dumating si Rogelio Barameda. Kilala si Rogelio sa lugar bilang negosyanteng may lending business, maliit na bodega ng construction supplies at ugaling mapanlamang kapag may nakikita siyang mahina. Lagi itong nakapulo, may gintong singsing at may ngiting parang mabait sa unang tingin pero manugatan kapag tumagal. Isang tanghali, habang kumubuhat si Leandro ng ilang kahon sa likod ng hardware, huminto ang itim na pick-up ni Rogelio sa tapat. Bumaba ito kasama ang dalawang tauhan, Leandro Villarreal, o mas tama bang sabihing Leandro na lang, wala yatang silbi ang apelyido na yon. Tahimik na pinunasan ni Leandro ang pawis sa noo. May kailangan po ba kayo? Napalingon si Rogelio sa maliit na pwesto sa tabi ng hardware na dati-rati bakante at matagal nang balak upahan ni na Leandro at Salve para sa repair service. May balita ako, sabi nito. Interesado raw kayong umupa dyan. Opo, kinausap na namin ng may-ari. Tumawa ng bahagya si Rogelio. Sayang naman, mukhang mahuhuli kayo. Kukunin ko yan para sa extension ng lending office ko. Lumapit si Mang Delfin mula sa loob. Rogelio, usapan na namin yan ng mag-asawa. Umiling si Rogelio. Usapan pa lang, Delfin, hindi pa kontrata. At alam naman, negosyante tayo rito. Kung sino ang may kayang magbayad ng mas malaki, siya ang panalo. Hindi kumibo si Leandro pero malinaw ang mensahe. Hindi lang pwesto ang inaagaw sa kanila ng lalaki. Gusto nitong ipamukha na sa mundong ito, mas matimbang pa rin ang pera kesa sipag. Nang gabing yun, ikinwento niya ang nangyari kina Salve at Aling Pilar. Ayan na nga, bulong ni Nena Bituon na noon ay nakikikain sila ng pritong galunggoy. Hindi lang masamang mata, masama talaga ugali niyan, sabat ni Junro. Tahimik na nakinig si Salve bago magsalita. Hindi tayo papayag na takutin niya tayo, pero hindi rin tayo pwedeng sumugal nung wala sa lugar. May naiisip akong paraan, tanong ni Salve. Ano? Tanong ni Salve. Hahanap tayo ng ibang daan, hindi lang iisang pwesto ang posibleng simula. Kinabukasan, tumulong si Sister Adela na makahanap ng pansamantalang espasyo sa gilid ng lumang parish storage room. Makitid yun, mainit at may amoy na pinaghalang karton at lumang kahoy, pero sapat para makapaglagay ng mesa, ilang tools at 2 estante ng pyesa. Libre ito sa loob ng 3 buwan, sabi ni Sister Adela. Pagkatapos nun, saka na natin pag-usapan, basta may 2 kondisyon ako. Ano po yun, Sister? Tanong ni Salve. Una, huwag ninyo akong lolokohin sa kita. At pangalawa, kapag may senior citizen o biyudang walang pambayad sa simpleng repair, pagbigyan ninyo kung kaya. Ngumiti si Leandro.
Mas gusto ko po yan kesa masikip pero maruming usapan. Kaya nagsimula sila ron, sa maliit na espasyong halos hindi kasya ang 2 tao kapag sabay na gumagalaw. Si Leandro ang tumatanggap at nag-aayos. Si Salve ang gumagawa ng resibo, nagtatala ng gastos, at kapag tapos na ang mga tinatahi sa gabi, ay tumutulong maglinis at mag-ayos ng inventory. Si Kuya Sento ang nagtuturo pa rin at minsan ay tumutulong kapag may mas komplikadong sira. Sa umpisa, kakaunti lang ang customer. Isang electric fan mula kay Kapitana Meli, sirang rice cooker ni Nena Bituon, plansya ni Aling Cora sa kabilang kanto, lumang extension cord ni Mang Otep. Aba, sabi ni Mang Otep habang kinukuha ang inayos na kalan. Gumagana na nga, hindi ka na prinsipye, engineer ka na. Hindi pa, natatawang sagot ni Leandro, manggagawa pa lang. Maliit lang ang kita, pero tapat, at higit sa lahat, dumarami ang nagtitiwala. Lumipas ang mga buwan at natutunan nilang pagkasyahin ang bawat sentimo. Nagbenta si Salve ng ilang lumang tela para makabili ng second-hand na welding machine. Si Junro namay tumulong gumawa ng simpleng tarpaulin sign gamit ang natutunan niya sa school project. Si Tisoy Marnel, isang binatang madalas tambay noon sa kanto ngunit masipag kapag binibigyan ng pagkakataon, ay tumulong maghatid ng mga inayos na gamit kapalit ng kaunting allowance at pagkain. Kuya Lin, pwede po ba akong magpaturo rin? Ayoko na rin kasing puro tambay. Tumingin si Leandro kay Salve, pareho silang napangitit. Basta handa kang matuto at hindi ka tamad, sabi ni Leandro. Hindi po ako tamad, nawalan lang ng direksyon. Mas madaling ayusin ang buhay na nawalan ng direksyon, mahina ngunit makahulog ang sabi ni Salve, kaysa sa buhay na ayaw magbago. Unti-unting naging hindi lang repair corner ang maliit nilang pwesto, naging lugar din iyon ng mga taong gustong magsimulang muli. Si Marnel natutong gumamit ng tools. Si Luz May, isang biyudang kapitbahay, tumulong sa paglilinis kapalit ng regular na sahod. Si Eva Loyarin, na dati ay kahera sa palengke ngulit nawalan ng trabaho, ang tumulong mag-ayos ng mga tala ng bayarin at kita tuwing Sabado. Minsan, habang abala si Leandro sa pag-aayos ng sirang bentilador, napadaan si Rogelio Barameda. Huminto ito sa tapat, saka minasdan ang masikip na repair space at ang mamumuting pila ng customers. Hindi pa pala kayo sumusuko, sabo nito. Hindi tumingala si Leandro. Hindi po kami marunong basta sumuko. Ang liit ng lugar, sarkastikong sabi ni Rogelio, parang hindi kasya ang pangarap ninyo. Doon tumingin si Leandro at ngumiti ng bahagya. Hindi naman po laki ng lugar ang batayan ng pag-asenso. Minsan tibay ng loob. Nanigas sandali ang ngiti ni Rogelio. Hindi na ito sumagot at umalis, pero hindi nawala ang tensyon. Ramdam ni Leandro na hindi pa tapos ang laban sa lalaking iyon. Gayunman, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan ng kapos, pangamba at pagtitiis, may unti-unti nang nabubuong direksyon ng buhay nila. Hindi ito mabilis, hindi rin milagro. Wala pa silang maayos na pwesto. Wala pang malaking kita at hindi pa rin papos ang gamutan ni Aling Pilar. Pero sa bawat fan na muling umiikot, sa bawat gamit na muling nabubuhay sa kanilang maliit na mesa, at sa bawat taong nagkakaroon ng tiwala sa kanila, may isang bagong katotohanang unti-unting tumitibay sa puso ni Leandro. Na minsan, ang pinakamalaking pagbangon ay hindi nagsisimula sa malaking kapital o sa pamilyang may impluensya, kundi sa 2 taong piniling hindi magpatalo sa gutom, kahihiyan at takot. At sa maliit na espasyong halos hindi kasya ang katawan, pero sapat na sapat para magsimulang mabuo ang kanilang kinabukasan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko muling anyayahan ng bawat nanonood o nakikinig na magkomento kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood ngayon. Habang lalo pang lumalalim ang kwento ni Leandro at Salve, mas tumitundi rin ang bigat ng bawat tagpo. Dahil sa bahaging ito, ang mga taong minsang minamata ay hindi na basta nakikibaka lang. Unti-unti na nilang naipapakita na ang marangal na buhay na pinaghirapan ay mas matibay kaysa ayaman na minana lamang. At sa bahaging ito rin,
Darating ang araw na hindi inaasahan ni Leandro. Ang pagbabalik ng aninong minsang nagtulak sa kanya palabas ng sariling tahanan. Mahigit 10 taon ang lumipas mula nang iwan ni Leandro Villarreal ang marangyang buhay na ipinipilit ng kanyang ama at piliin si Salve de la Cruz, ang babaeng walang yaman ngulit may pusong hindi natitinag ng hirap. Sa loob ng 10 taong iyon, hindi naging diretso ang landas nila. Ilang beses silang nabaon sa problema, ilang ulit din silang muntik masadlak sa kawalan. Pero sa bawat pagkaputol ng pag-asa, ay may bago silang dahilan para tumayo. Ang maliit na repair corner na nagsimula sa tabi ng parish storage room ay lumaki sa paglipas ng panahon. Hindi man kasing bilis ng mga kwentong biglang yaman, sapat ang paglago nito para makilala sa bayan. Unti-unting nadagdagan ng serbisyo nila. Mula sa simpleng electric fan at rice cooker, natuto si Leandro at ang mga kasama niyang manggagawa ng basic plumbing, simpleng welding, pag-aayos ng sirang ilaw, pagkaabit ng gripo, at kalaunan ay pati paggawa ng custom shelves at pagkukumpuni ng mga sirang pinto at bintana. Sa tulong ni na Kuya Sento, Tisoy Marnel, Luz May at Eva Llorin, nabuo ang mas maayos na pangalan ng kanilang negosyo, Luntian Homeworks. Pangalang iyon na iminungkain ni Salve isang gabing pareho silang nakaupo sa labas ng bahay at pinagmamasdan ng mga batang naglalaro sa putikan matapos ang ulan. Bakit luntian? Tanong noon ni Leandro. Kasi ang luntian ay kulay ng muling pagtubo, sagot ni Salve. Tayo rin naman, di ba? Hindi tayo sabay-sabay sumibol. Dahan-dahan, pero buhay. At tama siya. Sa mga sumunod na taon, hindi lang negosyo ang lumago, pati pananaw ng komunidad sa kanilang mag-asawa ay lalong tumibay. Si Leandro ay hindi na lamang kilala bilang lalaking galing sa mayamang angkan. Mas kilala na siya bilang Kuya Lin, ang taong handang sumilip ng sirang kisami ng matanda kahit bayad ay kulang. Ang lalaking tumutulong sa mga kabataang gustong matuto ng repair at basic carpentry, at ang negosyanteng hindi nanalamang kahit alam niyang kaya na niyang magpresyo ng mas mataas. Si Salve naman ay lalo pang humanga ang mga tao. Sa likod ng tagumpay ng Luntian Homeworks, siya ang tahimik na nagpapatakbo ng talaan, budget at pasahod. Siya rin ang naglatag ng ideya na kumuha sila ng mga trabahador na madalas isinasantabi ng iba, mga biyuda, working student, dating napariwara, at mga lalaking hirap makahanap ng trabaho dahil sa bahid ng nakaraan. Mas gusto kong may natutulungan tayong bumangon kaysa puro kita lang ang iniisip, sabi niya minsan kay Leandro habang binibilang ang payroll. Kapag lahat tayo umaangat, mas mabigat man ang responsibilidad, mas malinis naman ang tulog natin. Sa ika-7 taon ng negosyo, nagawa nilang lumipat sa mas maayos na pwesto. Isang 2 palapag na gusaling inuupahan sa gilid ng pangunahing kalsada sa bayan. Sa ibaba ay ang workshop at display ng supplies. Sa itaas naman ay isang maliit na silid-aralan kung saan tuwing Sabado ay may libreng basic skills training para sa mga kabataan. Dito nagsimulang mabuo ang pangarap nilang hindi na lang basta magnegosyo, kundi magbahagi rin ng kabuhayan. Nagtapos din si Junro bilang civil engineer sa tulong ng pinaghirapan nilang lahat. Nang araw ng graduation, halos maiyak si Aling Pilar habang hawak ang kamay ng bunsong anak. "Hindi ko akalain na maaabot natin to," sabi ng matanda. Niyakap siya ni Salve. "Hindi natin to inisang hakbang, Nay. Inaraw-araw natin." Mas naging magaan na rin ang kalagayan ni Aling Pilar. Hindi man bumalik sa dati ang lakas nito, malayo na ang inigting ng kanyang katawan kumpara noong mga unang taon ng hirap nila. Madalas na siyang nakaupo sa harap ng bahay ni na Leandro at Salve, pinagagalitan ng mga batang apo kapag tumatakbo sa putik, at pinipilit pang magbalat ng gulay kahit sinasabihan siyang magpahinga na lang. Oo, mayroon ng 2 anak sina Leandro at Salve. Si Leora, ang matalinong batang babae na mahilig magtanong kung bakit kailangang tumulong sa ibang tao, at si Simon, ang masigla at palabiro nilang bunso na laging marumi ang tuhod sa kakalaro sa workshop. Sa mga mata ng mag-asawa, ang 2 batang ito ang pinakamalinaw na patunay na ang buhay na pinili nila noon ay hindi pagkakamali.
Isang hapon, habang abalang lahat sa luntian homeworks, may dumating na delivery ng kahoy at ilang kahon ng bagong tools. Si Tisoy Marnel ang nag-aasikaso sa unloading, habang si Luzmay naman ay nagwawalis sa may hagdan. Sa itaas, may klase si Junro para sa 5 kabataang gustong matutong gumawa ng basic blueprint reading. Si Eva ay nakaupo sa mesa, abala sa paglista ng bayarin, habang si Salve ay nasa pantry sa likod at gumagawa ng malaking kalderong sopas para sa mga senior citizen na darating mamaya. Si Leandro naman ay nasa harap, nakayuko sa isang sirang industrial fan mula sa barangay hall, nang biglang huminto ang isang itim na sasakyan sa tapat ng gusali. Hindi na iyon ang uri ng sasakyang ikagugulat pa sana ng mga tao sa lugar, pero may kung anong kakaibang bigat sa paraan ng pagpigil nito. Mabagal, tahimik, halatang hindi pamilyar sa simpleng kapaligiran. Bumaba muna ang isang lalaking medyo may edad, si Berto Nacua, dating driver ng pamilya Villarreal. Maraming taon na rin mula nung huli siyang makita ni Leandro, ngunit agad niya itong nakilala. Tumayo si Leandro ng tuwid at sa isang iglap ay parang bumalik sa kanya ang ilang alaala ng nakaraan. Pagkabukas ng kabilang pinto, bumaba si Don Severino Villarreal. Hindi na ito kasing tindig at kasing bagsik ng dati. Maayos pa rin ang bihis, plansado pa rin ang suot, at mamahalin pa rin ang relo, ngunit hindi maitatangging may nabawas sa bigat ng kanyang presensya. May puti na ang buhok, mas malalim ang guhit sa noo, at ang lakad na dati tila palaging may kasamang utos ay ngayoy mabagal, parang may hinahanap ngunit ayaw amining kinakabahan. Nanahimik ang paligid. Maging si Tisoy Marnel na madaldal ay tila napahinto sa pagbubuhat. Si Luzmay ay napatingin kay Eva. Sa itaas naman, dumungo si Junro nang makitang tila may dumating na hindi pangkaraniwang bisita. Unang nagsalita si Berto. "Sir Leandro." "Lean na lang, Manong Berto." Sagot ni Leandro, kalmado ngunit alisto. Hindi agad nagsalita si Don Severino. Tinignan muna niya ang gusali, ang karatulang na may nakasulat na Luntinan Skills and Supply Center, ang mga taong abala sa trabaho at ang ilang kabataang pababa ng hagdan na may hawak na drawing boards. Halatang hindi ito ang inaasahan niyang makita. Marahil sa isip niya, baka isang maliit na kubo ang madadatnan niya, baka isang sirang pwesto, isang lalaking galit sa mundo, isang pamilyang umasa ngunit nabilo. Ngunit sa halip, ang bumungad sa kanya ay isang maayos at buhay na sentro ng kabuhayan. "Ako ang may kailangan sa'yo." Sa wakas, ay sabi ng matanda. Tahimik na pinagmasdan siya ni Leandro. Wala siyang galit na ipinakita, pero wala rin siyang init na basta na lang ibibigay. "Pwede po tayong maupo sa loob," maayos niyang sagot. Habang naglalakad sila papasok, lalong lumilinaw sa mukha ni Don Severino ang pagkabigla. Sa kanan ay may istante ng maayos na nakaayos na pyesa at gamit. Sa kaliwa naman may glass board na may schedule ng training sessions. Sa may likod ay may 3 trabahador na abala sa pag-ayos ng ilaw at water pump. Sa isang sulok ay may mga lumang kagamitan na nakalagay ang label na "For Community Repair Assistance." "Kuya Lean!" Sigaw ni Simon mula sa taas ng hagdan. "Natapos ko na po yung pagsusort ng tornilyo." Napangiti si Leandro at tumingala. "Ayos, pakibigay na lang kay Tito Marnel mamaya." Napatingin si Don Severino sa bata. "Anak mo?" "Opo," sagot ni Leandro. Maya-maya ay lumabas si Salve mula sa likod. May suot na simpleng apron at may dalang sandok dahil galing ito sa pantry. Huminto siya nang makita kung sino ang dumating. Hindi siya natigilan sa takot. Mas tama sigurong sabihing nanigas siya sandali sa bigat ng alaala. Ngunit gaya ng nakagawian niyang katatagan, agad niya iyong naitago. "Magandang hapon po," mahinahon niyang bati. Tiningnan siya ni Don Severino. Sa loob ng maraming taon, ito ang babaeng sinisi niya sa paglayo ng anak. Ito rin ang babaeng minamaliit niya noon, iniisip niya panandali ang kapritsyo lang ng binata. Ngulit heto siya ngayon, hindi yuko, hindi api, at lalong hindi mukhang nagpahila lang sa pera o awa. Tahimik, maayos, at halatang iginagalang ng lahat sa paligid.
Lumapit si Liora at kumapit sa kamay ni Salve. Mama, may bisita po ba tayo? Oo anak, sagot ni Salve. Lolo mo. Bahagyang nanlaki ang mata ng bata. Hindi dahil kilala nito ang matanda, kundi dahil ngayon lang niya narinig na may ganong titulo ang lalaking nasa harap nila. Nagsalita si Don Severino, ngunit ang boses niyang dating puno ng otoridad ay tila nagkaroon ng pag-iingat. Hindi ko akalaing ganito ang madadantan ko. Hindi agad sumagot si Leandro. Sa labas ng opisina, naririnig ang mahinang tawanan ni Marnel at Simon, ang boses ni Junro na may tinuturo sa itaas, at ang kalansing ng mga gamit sa workshop. Lalong naging malinaw ang pagkakaiba ng mundong ito sa mundong pinanggalingan niya. Anong klaseng problema? Tanong ni Leandro sa wakas. Huminga ng malalim si Don Severino. Malaki. Nagpalitan ng tingin sina Leandro at Salve. At nasaan sina Attorney Bren at Crisanto? Tanong ng binata. Sa unang pagkakataon, bahagyang napababa ang tingin ng matanda. Si Bren, hindi na gaya ng dati ang papel sa kumpanya. At si Crisanto, bahagya siyang napahinto. Tinakbuhan kami. Napatingin si Leandro. Hindi niya na kailangang marinig agad ang lahat para maunawaan ang ibig sabihin niyon. Kung si Crisanto Mijares, ang lalaking matagal niyang sinabing pinagkakatiwalaan ng kanyang anak ay tumakbo, malamang na hindi simpleng problema ang kinakaharap ng Villarreal Group. Magkano ang nawala? Tanong ni Salve, direkta. Nagulat si Don Severino sa prangkang tanong, ngunit sumagot din. Sapat para mawasak ang ilang proyekto. Sapat para iwan kami ng mga partner na akala ko'y kakampi. Kasama po ba ang mga Alcantara? Tanong ni Salve. Napakagatlabi ang matanda. Oo. Sa puntong iyon, hindi na kailangan ng mahahabang paliwanag. Ang pamilyang dating puno ng kapangyarihan ay unti-unti nang nilalamon ng sarili nitong mga maling pagpili. Ang mga taong minsang nakapaligid sa kanila dahil sa pakinabang ay isa-isang umaalis. Maya-maya'y pumasok si Aling Pilar sa opisina, alalay ni Liora. Napahinto rin ito nang makita si Don Severino, ngunit sa halip na magpakita ng sindak o pagkapuot, tumanggo lamang ito ng magalang. Bisita ninyo? Tanong ng matanda. Opo, Nay, sabi ni Salve. Tumanggo si Aling Pilar at saka nagsalita ng may katahimikang may bigat. Kung bisita siya, dapat pakainin. Hindi iyon simpleng linya, isa iyong paalala na sa bahay at komunidad na ito, hindi nila kailangang maging mayaman para maging may dangal. Kaya nang sumapit ang gabi, sa halip na umalis agad, inimbitahan ni Leandro ang ama na sumabay sa simpleng hapunan sa bahay nila. Naroon sina Salve, ang dalawang bata, si Aling Pilar, si Junro at maging sina Marnel at Luzmay na inabutan ng pagkain bago umuwi. Sa isang mahabang hapag na kahoy, sabay-sabay silang kumain ng sinigang, pritong galunggong, gulay at mainit na kanin. Tahimik lamang si Don Severino sa umpisa. Marahil hindi siya sanay sa ganitong hapag. Walang kristal na baso, walang katahimikan dahil sa takot, walang taong nangingiming magsalita. Sa halip, may batang nagtatanong kung bakit maasim ang sabaw. May binatang nagkukwento tungkol sa trainees at may matandang babae na pinagpapagalitan ang apo dahil ayaw kumain ng gulay. Biglang nagsalita si Simon habang nakatingin sa kanya. Lolo, marunong po ba kayong mag-ayos ng electric fan? Napatingin ang lahat sa bata, hindi alam kung mapapangiti o mapapahiya. Ngunit sa halip na maggalit, bahagyang natigilan si Don Severino. Pagkatapos ng ilang segundong, marahan niyang iniling ang ulo. Hindi, sabi niya. Hindi ako marunong. Sumabat si Liora. Si Papa po marunong, pati si Mama, magaling din sa negosyo. Saglit na nanahimik ang matanda, saka tumingin sa anak. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa lugar na iyon, hindi na lamang gulat ang naramdaman niya, kundi panghihinayang. Dahil sa harap ng simpleng hapag na hindi niya kailanman pahahalagahan noon, nakita niya ang isang tahanang payapa, buo at may paggalang sa isa't isa. Isang bagay na hindi niya inaitayo ng loob ng napakalaki niyang mansyon.
At habang patuloy ang tahimik na gabing iyon, nagsisimula ng luminaw sa isip ni Leandro na ang pagdating ng kanyang ama ay hindi lamang simpleng bisita mula sa nakaraan. Isa itong panibagong unos na maaaring yumagin sa kapayapaang matagal nilang binuo. Dahil malinaw na ang lalaking minsang tumalikod sa kanya ay hindi na parito lang para mamangha sa kanyang buhay, kundi dala ang isang problemang kayang buhayin muli ang mga sugat na akala niya'y matagal nang naghihilom. Bago tayo magpatuloy sa huling yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ang bawat nanonood o nakikinig na mag-comment kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood ngayon. Sa puntong ito ng kwento, nararating na natin ang bahaging pinakamasakit at pinakamabigat. Ang sandali kung kailangang harapin ng mga karakter, hindi lang ang kahirapan ng kasalukuyan, kundi pati na ang mga multo ng nakaraan. At dahil ito na ang pinakahuling bahagi, dito natin makikita kung ang sugat na iniwan ng nakaraan ay tuluyan bang magiging dahilan ng pagkawasak o magiging daan para sa ganap na paghilom. Pagkatapos ng gabing iyon na unang beses muling nakisalo si Don Severino sa hapag ng anak niyang itinakwil noon, hindi agad umalis ang matanda kinabukasan. Maagang nagising si Leandro at nadatnan niya ang ama na nakatayo sa labas ng bahay. Nakatanaw sa bakuran kung saan naglalaro sina Liora at Simon ng tumbang preso gamit ang tansan at lumang tsinelas. Tahimik muna silang pareho. Si Leandro ay may hawak na 2 tasa ng kape. Lumapit siya at inihabot ang isa sa ama. Hindi po ito imported, barako lang. Tinanggap iyon ni Don Severino at saglit na tinignan ng tasa bago humigop. Mas matapang, sagot nito. Muli silang natahimik, ngunit hindi iyon iyong dating katahimikang may yabang at takot. Ito ang katahimikang puno ng mga salitang matagal nang hindi nasabi. Ano po talagang kailangan ninyo sa akin? Diretsyong tanong ni Leandro. Huminga ng malalim si Don Severino. Hindi ko na kayang itago. Malaki ang nawala sa Villarreal Group. Hindi lang pera, kredibilidad, mga proyekto, mga kasunduan. Ilang buwan ko nang pilit inaayos pero palala ng palala. Totoo palang tumakas si Crisanto? Tanong ni Leandro. Tumanggo ang matanda. May dinala siyang mga pondo, may mga dokumentong tinago. At mas masahol pa roon, may mga papeles siyang ginamit para palabasing may mga pirma at pahintulot ang ilang dating opisyal ng kumpanya. Kasama ako? Mariin tanong ni Leandro. Doon bahagyang napababa ng tingin si Don Severino. May ilang dokumentong ginagamit ang pangalan mo, luma ang petsa, panahong nasa kumpanya ka pa. Nanlamig si Leandro, hindi dahil may ginawa siya, kung hindi dahil alam niyang kapag ang ganitong usapin ay lumaki, hindi na pangalan lang ang tatamaan. Pwede itong umabot sa kaso, kahihiyan, at pati sa negosyong pinaghirapan nilang buuin ni Salve. Lumabas si Salve dala ang walis tambo at agad niyang nabasa sa mukha ng asawa na mas mabigat pa sa inaakala nila ang problema. Ano yon? Tanong niya. Tumingin si Leandro sa kanya. May mga lumang dokumentong ginamit si Crisanto, nadamay ang pangalan ko. Hindi natakot si Salve, hindi rin ito nagpanik. Sanay na siyang sa tuwing may dagok, hindi pwedeng emosyon agad ang manguna. May kopya po ba kayo? Tanong niya kay Don Severino. Nasa sasakyan. Dalhin niyo po sa itaas pagkatapos ng almusal, sagot ni Salve. Hindi pwedeng haka-haka lang ang pag-uusapan. Maya-maya, sa maliit na opisina sa ikalawang palapag ng Luntian Skills and Supply Center, binuksan nila ang isang envelope ng mga dokumentong dala ni Don Severino. Naroon ang ilang photocopy ng board resolutions, internal memos at project approvals na may pangalan ni Leandro sa ilang pahina. Sa unang tingin ay parang totoo, pero habang isa-isang sinusuri ni Leandro at Salve, unti-unti ring lumilitaw ang mga butas. Nakikita mo to? Tanong ni Salve habang itinuturo ang isang pirma. Tumabi si Leandro. Hindi ganyan ang lagda ko nung panahon na yan. Nagbabago ang pirma ng tao sa ilang taon, sabi ni Junro na kararating lang at agad na isinama nila sa pagtingin sa mga papeles. Pero hindi nagbabago ng ganyan ang format ng initial mo, pati yung title ng opisina rito mali. Hindi pa ganyan ang tawag sa department nyo noon base sa mga naikwento mo. Tahimik na patitig si Don Severino sa magkakapatong na papel.
Unti-unti sigurong nauunawaan ng matanda kung gaano na siya napalibutan noon ng mga taong pinili niya dahil sa pakinabang, hindi dahil sa katapatan. Nasaan si Attorney Bren? Tanong ni Salve. Minsan ko na siyang kinausap, pero hindi ko na siya lubos mapagkatiwalaan. Nagkatinginan sina Leandro at Salve. Sa dami ng pagkakamaling nagawa ng matanda, malinaw na isa sa pinakamalaki ay ang paglayo nito sa mga taong pwedeng magtuwid sa kanya at ang pananatili sa mga taong marunong lang sumunod habang may pakinabang. Hindi tayo uusad kung puro pagdududa. Kailangan natin ng taong nakakaalam ng lumang struktura ng kumpanya. Kailangan si Attorney Bren. Nang hapon ding iyon, si Junro ang tumawag kay Attorney Bren gamit ang contact number na ibinigay ni Don Severino. Hindi agad sumagot ang abogado sa unang 2 tawag, ngunit sa ikatlo ay sumagot rin ito. Nang marinig na si Leandro mismo ang gustong makipag-usap, pumayag itong pumunta kinabukasan. Pagdating ni Attorney Bren sa Lunti and Skills and Supply Center, halata sa mukha nito ang hiya. Malayo ito sa dating abogadong laging tuwid ang tindig sa loob ng Villarreal Tower. Ngayon, mas matanda na, mas maingat magsalita at halatang may mga pagsisising hindi na mababawi ng simpleng paliwanag. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humarap sa'yo, bungad nito kay Leandro. Kung gusto niyo pong tumulong, umupo kayo, wala nang saysay ang formalidad. Isa-isang sinuri ni Attorney Bren ang mga dokumento. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang pagkakunot ng noo nito. Peke ang ilang dito, matagas nitong sabi. At ang iba naman, tunay na dokumento pero may mga pahinang pinalitan pagkatapos maaprubahan. Matagal na itong operasyon, hindi ito nagawa sa 1 buwan lang. Sino ang posibleng kasabwat? Tanong ni Salve. Nag-atubili si Attorney Bren sa katumingin kay Don Severino. Masakit man tanggapin, pero may ilan sa loob ng family office ang matagal nang may access sa records, kasama ang mga taong inilapit dahil sa utos ng pamilya. Tita Bernice? Tanong ni Junro. Hindi agad sumagot ang abogado, ngunit sapat na ang katahimikan niya. Napaupo si Don Severino, tila biglang tumanda ng husto sa loob ng 1 araw. Sa harap ng anak na dati niyang minamaliit, unti-unti nang nabubunyag na hindi lamang ang tiwala niya kay Crisanto ang nagwasak sa kumpanya, kundi pati ang pagpayag niyang gawing laruan ng ambisyon ng pamilya ang negosyo. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang lahat. Hindi bumalik si Leandro sa dating mundong iniwan niya, pero hindi rin siya umurong sa pagharap sa katotohanan. Sa tulong ni Junro at Attorney Bren, binuo nila ang timeline ng mga proyekto. Inisa-isa ang mga lumang organizational changes at tinukoy kung aling mga dokumento ang maaaring patunay na hindi kailanman naging bahagi si Leandro ng anomalya. Habang nangyayari iyon, hindi rin humihinto ang buhay sa luntian. Sa ibaba, tuloy pa rin ang workshop. Si Marnel ang humahawak sa trainees. Si Luzmay ang nag-aasikaso ng pantry para sa mga senior citizen na patuloy na dumarating tuwing hapon. Si Iba namay tuutulong kay Salve sa records ng negosyo para hindi mapabayaan ang sariling pinaghirapan nila. Isang gabi, matapos ang mahabang pagsusuri ng papeles, nadatnan ni Salve si Don Severino na nakaupo mag-isa sa teres ng 2 palapag, nakatitig sa dilim. "Hindi kayo sanay sa ganitang katahimikan, ano po?" tanong niya. Bahagyang napalingon ng matanda. "Sa bahay ko noon, tahimik din." "Hindi po ganon ang ibig kong sabihin." Napangiti si Don Severino, pero mapait. "Alam kong hindi. Sa mansyon, tahimik dahil takot ang tao. Dito, tahimik dahil may kapayapaan." Hindi sumagot si Salve. Hindi siya agad lumambot. Hindi rin niya nakakalimutan kung paano sila minamata noon. Ngunit sa gabing iyon, nakikita niya ang isang lalaking unti-unting hinuhubaran ng kapangyarihan hanggang sa matira na lang ang pagiging isang amang huling natutunang manghinayang. "Matagal kong inisip na dahilan ng pagkawala ng anak ko," biglang sabi ni Don Severino. "Alam ko po. Mali ako." Tahimik lamang si Salve.
Nang makita ko ang buhay ninyo rito, doon ko naunawaan na hindi mo siya inagaw sa akin. Ang totoo, ako ang nagtulak sa kanya palayo. Mabigat ang mga salitang iyon. Hindi man agad pinawi ng mga ito ang lahat ng sakit, pero iyon ang unang beses na tuwirang inamin ni Don Severino ang kasalanan niya. Kinabukasan, dumating ang pinakamalaking patunay. May dala si Attorney Bren na lumang backup drive mula sa isang dating records custodian ng Villarreal Group na matagal nang nagretiro. Nandoon ang original na digital copies ng ilang board documents bago pa man mapalitan ng mga pahina. Malinaw sa mga file metadata at archived records na ang ilang papeles na ginagamit laban kay Leandro ay binago taon matapos siyang umalis sa kumpanya. Malinis si Leandro, madiing sabi ni Attorney Bren. At kung gugustuhin natin, kaya nating patunayan na may inside manipulation, posibleng umabot sa kriminal na complaint laban kina Crisanto at sino mang kasabwat. Napatayo si Don Severino. Gawin natin. Ngunit bago pa sila tuluyang kumilos, muling sumiklab ang dating ugali ng matanda. Sa bugso ng galit at takot, iminungkahahin nitong gamitin ang impluensya ng komunidad at ng magandang pangalan ng luntian upang palakasin ang public image ng Villarreal Group habang inaayos ang kaso. Kapag lumabas na kasama mo, Leandro, makakatulong iyon. May tiwala ang tao sa iyo. Kapag sinabi mong nagbabalik ka para ayusin ang kumpanya, babalik ang ilan sa mga partner. Biglang tumahimik ang silid. Si Salve ang unang tumingin kay Leandro, si Junro na may bahagyang napailing, maging si Attorney Bren ay napabuntong hininga. Tila alam na ito ang huling ugat ng tunay na komprontasyon. Dahan-dahang tumayo si Leandro at humarap sa ama. Iyan pa rin po ba ang tingin niyo sa akin? Tanong niya. Isang apelidong pwedeng ilapit kapag kailangan? Isang mukhang pwedeng ipanglinis ng gulong kayo rin ang gumawa? Hindi ganon ang ibig kong... Ganon mismo. Putol ni Leandro, hindi sumisigaw pero matalim ang bawat salita. Kaya nga po tayo umabot dito. Dahil sa buong buhay ninyo, ang tingin ninyo sa tao ay gamit. Sa anak, tagapagmana. Sa asawa, dekorasyon. Sa kapatid, alyado. Sa empleyado, sunod-sunuran. Sa mahirap, sa gabal. Kahit ngayon na halos mawasak na ang lahat, iniisip nyo pa rin pwede ninyong gamitin ang mundong pinaghirapan naming buuin. Napayuko si Don Severino. Wala na ang matandang sanay mangibabaw. Ang kaharap niya ngayon ay hindi na ang batang napipilitan niyang umayon sa gusto niya, kundi isang lalaking nabuo sa hirap, sa pag-ibig at sa pagkakamaling tinanggap niyang huwag nang ulitin. Hindi na ako babalik sa lumang mundong iyon, mariing sabi ni Leandro. Tutulungan ko kayong mailabas ang totoo dahil hindi ko hahayaang madawit ang pangalan ko sa kasinungalingan. Tutulungan ko kayong humarap sa batas dahil ama pa rin kita. Pero hindi ako babalik bilang tagapagmana, hindi ako babalik bilang sagot sa problemang kayo ang lumikha. Matagal na walang nagsalita. Pagkanaan ng ilang sandali, si Don Severino ay dahan-dahang tumanggo. Nang magsalita siya, bitak na ang boses. Ngayon ko lang naiintindihan kung gaano kalayo ang nilakbay mo at kung gaano ako naiwan. Lumipas ang ilang linggo at nagsimula ang masinsing pagharap nila sa kaso. Sa tulong ng mga ebidensyang hawak nina Ate Bren at Junro, naisampa ang mga kinakailangang reklamo laban kay Crisanto at sa ilang kasabwat sa loob ng lumang sistema ng kumpanya. Hindi madaling proseso iyon at hindi rin agarang nalinis ang pangalan ng Villarreal Group, pero sapat ang mga ebidensya para mapatunayang walang kinalaman si Leandro sa anomalya. Mas masakit para kay Don Severino ang sumunod na revelasyon, si Tita Bernice, na matagal niyang pinaburan at pinakinggan laban sa sarili niyang anak, ay may mga pinirmahang authority requests na ginamit upang ma-access ng maling tao ang ilang sensitibong records. Hindi man iyon direktang pagnanakaw, malinaw na bahagi siya ng sistemang nagbukas ng pinto sa katiwalian. Nang harapin niya ang kapatid, wala nang natira sa dating yabang nito kundi takot at pagtatanggi. Sa gitna ng lahat, may isa pang desisyong kailangang gawin si Don Severino. Hindi na sapat na linisin lang ang pangalan ng kumpanya.
Alam niyang marami nang nasira dahil sa maling pamamalakad, maling pagtitiwala at pagmamalabis sa paghawak ng kapangyarihan. Isang hapon, nagpatawag siya ng maliit na pulong sa Luntian Skills and Supply Center kasama sina Leandro, Salve, Doña Isolde na sa wakas ay dumalaw rin at mahigpit na nayakap ang mga apo, sina Ate Bren at si Junro. May dala siyang makapal na folder. "Ano po yan?" tanong ni Salve. "Ang ilang natitirang legal at malinis na ari-arian, hindi ko na ibibigay sa mga taong ginawang negosyong dugo at pangalan namin. Hindi ko rin ipipilit sa iyo, Leandro, dahil alam kong hindi mo na gusto ang mundong yon." Tumingin siya sa anak, saka sa mga papel. "Gagawa ako ng foundation para sa kabuhayan, scholarship at skills training, hindi bilang pangpagogi, kundi bilang maliit na pagbabayad sa mga taong matagal kong hindi nakita." Napatingin si Leandro kay Salve. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang pagmanuobra sa mata ng ama. Pagod? Oo. Panhihinayang? Oo. Pero may bahid na ng tunay na pagsisisi. "Hindi na ako babalik sa lumang mundong iyon," mariing sabi ni Leandro. "Tutulungan ko kayong mailabas ang totoo dahil hindi ko hahayaang madawit ang pangalan ko sa kasinungalingan. Tutulungan ko kayong humarap sa batas dahil ama pa rin kita. Pero hindi ako babalik bilang tagapagmana. Hindi ako babalik bilang sagot sa problemang kayo ang lumikha." Hindi nagtagal, matapos ang mahabang pag-uusap, iisang pangalan ang napagkasunduan: Leora Simon Community Institute Foundation, bilang simbolo na ang susunod na henerasyon ay hindi na dapat lumaki sa takot, yabang at pagkakanya-kanya, kundi sa dignidad, kasanayan at malasakit sa kapwa. Sa sumunod na mga buwan, unti-unting gumaan ang lahat. Hindi naging perpekto ang paghilom. May mga sugat na mananatili, may mga salitang hindi na mababawi, at may mga taong tuluyang nawala sa paligid ng Villarreal family. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hindi nalihim ang katotohanan. Si Leandro ang anak na itinakwil noon, ngulit siya rin ang nagpatunay na ang pinakamahalagang yaman ay hindi minamana. Binubuo ito araw-araw. Dumating ang araw ng ika-10 anibersaryo ng kasal ni Leandro at Salve. Sa parehong komunidad kung saan nagsimula ang lahat, nagkaroon ng payak ngunit masayang salo-salo. Naroon sina Mang Otep, Nena Bituon, Kuya Sento, Luzmay, Eva, Marnel, Kapitana Meli, Sister Adela, Attorney Bren, Junro, Doña Isolde, Aling Pilar, at maging si Don Severino, hindi bilang hari ng isang imperyo, kundi bilang tahimik na bisitang marunong ng maghintay at makinig. Sa gitna ng kasiyahan, tinawag si Leandro para magsalita. Hawak niya ang mikroponong gamit pa sa barangay programs, at sa tabi niya ay si Salve, simple pa rin ang ayos ngunit puno ng dignidad gaya noong una niya itong nakilala. "Kung may natutunan ako sa nakaraang 10 taon," sabi ni Leandro, "iyon ay hindi nasusukat ang tagumpay sa laki ng bahay, sa dami ng sasakyan, o sa kapal ng apelyido. Nasusukat ito sa dami ng taong kaya mong itayo habang ikaw mismo ay bumabangon. Kung wala si Salve, wala ako rito. Kung wala ang komunidad na ito, hindi mabubuo ang buhay na meron kami. At kung wala ang mga pagkakamaling dinaanan namin, hindi namin matututunang pahalagahan ang payapang buhay na pinaghirapan namin." Naluha si Salve, ngunit nakangiti. Sa gilid, tahimik na pumalakpak si Don Severino. Walang yabang, walang pag-angkin. Taning isang ama na alam nang hindi niya maibabalik ang nasayang na mga taon, pero nagpapasalamat pa ring binigyan siya ng pagkakataong makita kung ano ang dapat sanay matagal na niyang tinili: ang pagiging tao bago pagiging makapangyarihan. Habang tumatakbo sina Leora at Simon sa bakuran, habang nagtatawanan ng mga kapitbahay, at habang umiikot ang mga ilaw sa simpleng handaan, tuluyan nang natapos ang kwento ni Leandro at Salve, hindi sa pagbabalik sa lumang yaman, kundi sa isang tagumpay na higit pa roon.
dahil ang binatang minsang tinalikuran ng bilyonaryong pamilya para pakasalan ng mahirap na dalaga ay hindi bumagsak, hindi nasira at lalong hindi nagsisi. Sa halip, natagpuan niya ang isang mas malaking kayamanan, isang tahanan na may pag-ibig, isang komunidad na may respeto, mga anak na lalaki na may tamang aral, isang asawang naging kakampi sa lahat ng unos, at isang buhay na pinanday hindi ng mana, kundi ng dangal. At sa huli, iyon ang yaman na wala ng sinumang makakaagaw pa.